Pumabor man sa Pilipinas ang arbitration court kaugnay ng usapin sa South China Sea. Hindi raw masaya si dating Pangulong Noynoy Aquino sa isang bahagi ng desisyon. Ibinunyag niya yan kasabay ng paglulunsad ng bagong libro tungkol sa panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, kung tatanungin nga daw ay 90% lamang na masaya si dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagkapanalo ng bansa sa Arbitral Tribunal dahil nga sa isang bahagi ng desisyon na hindi pumabor sa bansa. Pero kahit hindi raw ginagamit ng administrasyong ito ang pagkapanalong ito, ay hindi raw nasayang yung kanilang pagdulog sa international body. Sa paglulunsad ng bagong libro tungkol sa panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal, inilabas si dating Pangulong Noynoy Aquino ang ilan sa kanyang mga saloobin sa issue. Masaya man daw siya sa panalo, may isang bahagi raw ng desisyon ang hindi siya sang-ayon. Ito ang bahagi kung saan sinasabing ang Scarborough Shoal ay tradisyonal na fishing ground, hindi lang ng mga Pinoy kundi maging ng mga Chinese at Vietnamese, kaya hindi ito dapat angkinin ng iisa. Kasi it starts off with the phrase, exclusive economic zone. So, exclusive, our right against everybody else's right. So how can we all have the same rights in an exclusive setting? Nilinaw ni Aquino ang desisyon para idulog sa UN Arbitral Tribunal ang issue ng 9-dash line at pag-angkin nila sa buong South China Sea ay hindi lang kanya. Pinagpulungan daw ito hindi lang ng kanyang gabinete. For the record, Senator Enrile as Senate President and Speaker Belmonte as Speaker of the House and former Presidents Estrada and Ramos and others, no? And at the end of the day, they all agreed that the best way to resolve this conflict is to go under arbitration. And that's what we did. Bagamat hindi raw iginigate ng kasalukuyang administrasyon ng panalong ito, paniwala ng dating Pangulo, hindi nasayang ang kanilang ginawa. Kung dati raw kasi walang sumasalungat sa 9-dash line ng China, nag-iba na ito ngayon. Sayang, hindi. Nandiyan na yan eh. Nagbago ang sitwasyon. Pag magsasalita ang China ngayon na historically, indisputably, etc., excuse me. Sa inilunsad na libro ni Dr. Alfredo Robles, katuwang ng De La Salle University, nakadetalye kung paano sinubukang sirain ng China ang panalo ng Pilipinas sa pamamagitan ng propaganda at disinformation. Ang mismong author hindi rin umano naging ligtas sa pagpuntiri ng China. Ilang beses umano siyang hinak habang isinusulat ang libro. On the second occasion, it was the website of the Chinese mission to the United Nations in New York that I was trying to access as I was revising the book manuscript. The technician who reformatted my hard disk confirmed that it was Chinese viruses that had attacked it. Jessica, hindi na nagbigay ng opinyon ng dating Pangulo sa kung anong dapat gawin ng pamahalaan pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pero pagdating sa usapin ng joint use and exploration, dapat daw tiyakin na hindi ito labag sa saligang batas. Jessica? So, Rafi, may naisip bang paraan si former President Noynoy Aquino how to best handle itong desisyon na ito? Kung meron man niya, Jessica, hindi na niya yung siniwalat dun sa forum kanina dahil nag-iingat din daw siya dahil kasalukuyang administrasyon na ito at pinunto rin niya kanina na 3 taon na siyang wala sa puder ng kapangyarihan at sinabi niya talagang dinitouch daw niya yung kanyang sarili pagdating sa issue ng politika. Pero pagdating sa issue ng West Philippine Sea, ang sinasabi nga niya, 3-year-old na raw yung kanyang kaalaman pagdating sa isyong ito dahil yung kanyang huling mga intelligence briefing patungkol sa mga isyong ito ay 3 years ago pa. So yung mga isyong kanyang mga sinasabi ngayon, lalo na pagdating sa tulong na ibinibigay ng China at ibinibigay naman ng Pilipinas sa China nung kanyang mga panahon ay 3 years old pa. Pero yung isa sa mga puntong sinabi niya, Jessica, na tumatak dito sa forum na ito, ay yung ibang issue ay hindi naman daw nagbago yung Pilipinas pagdating sa China kung ibang usapin yung pag-uusapan patungkol dito doon sa transnational crime. Kapag humihingi doon ng tulong yung China sa Pilipinas ay tinutulungan ito at hindi raw nagdadalawang isip ang Pilipinas. Pero nung humingi daw ng tulong ang Pilipinas sa China pagdating naman sa giyera kontra droga dahil karamihan naman daw ng mga supply ng shiboy nanggagaling sa China, pati yung mga pangunahing sangkap ay galing sa China. Yang sinasabi lang daw ng China sa Pilipinas, we will look into it. Yun lang daw ang sinagot sa kanya. At nung kanyang panahon daw ay halos hindi naramdaman yung tulong ng China pagdating sa giyera kontra droga, Jessica. Tama ba yung narinig ko dun sa offer ng libro si Professor Dr. Robles na nung ginagawa niya itong librong to, yung kanyang manuscript sa computer na virus,
virus from China. Did he say whether that was deliberate o nangyari lang spontaneously or randomly? Rafi? Marami na rin nag-warn sa kanya, Jessica, nung sinusulat niya yung libro na po pwedeng nga ma-hack siya dahil nga sensitibo itong issue ito pagdating sa China. At kahit nung ina-access niya itong mga desisyon doon sa arbitral tribunal, nagreklamo na raw siya kung bakit hindi niya ma-access yung mga impormasyon sa arbitral tribunal. At ang feeling nga daw niya, napapraning lamang siya na baka may kinalaman ng China rito. Pero nung siya makipag-ugnayan daw doon sa arbitral tribunal, ay kinumpirma nila na talagang purposely ay sinarado nila yung kanilang server dahil nga merong attempt ng pang-hack yung China doon sa kanila. So doon daw niya na pagtanto na talagang may attempt ang China para i-hack itong pagdating sa issue ng West Philippine Sea ay maapektuhan itong mga ganitong impormasyon. So nag-crash na raw yung kanyang laptop computer dahil sa isyong ito. At nung pangalawang beses, nung napaayos na niya yung kanyang laptop at nag-access ulit siya sa isang Chinese website, na-virus naman yung kanyang laptop at nung kanya ipasuri nga daw ito, ay confirmed na isang Chinese virus yung pumasok sa kanyang computer. So mula noon daw ay iniiwasan na niyang mag-access ng mga Chinese websites para sa kanyang libro, Jessica. Clarification, itong librong ito is just about yung kung paano napanalo ng Pilipinas yung rule, yung isinampa nitong complaint or a case sa arbitral tribunal. It has nothing to do o binanggit ba yung mga implications or after na ilabas na yung ruling? Na-update ba ito, Rafi, up to the present day or hanggang dun lang siya sa pagkapanalo ng Pilipinas? Sa ating pagkakaalam, Jessica, hindi pa natin nabasa yung libro pero sa pagkakapaliwanag nitong author niya ay ginawa niya yung libro dahil maraming misconceptions patungkol dito sa isyong ito. Unang-una ay kahit mga taong gobyerno daw ay hindi talaga alam kung ano talaga yung ipinanalo ng Pilipinas sa arbitral tribunal. So ito ay parang explainer kung ano talaga yung implication ng panalo ng Pilipinas at meron na rin ditong mga nakapaloob na mga impormasyon sa kung paano inattempt ng China na impluwensyahan itong arbitral tribunal. At bagamat tikom yung bibig ng arbitral tribunal tungkol sa mga attempt ng China, ay may mga naulinigan nga siyang impormasyon na may mga attempt yung China para ma-impluwensyahan itong kanilang posisyon. At yun din yung kanyang tinanong kay dating Pangulong Noynoy Aquino kanina, pero maging si Pangulong Noynoy Aquino ay hindi nga alam na may ganitong effort yung China. At ganito nga raw masasabi na talagang impartial yung tribunal dahil kahit tapos na itong kanilang desisyon ay hindi sila nagbigay ng impormasyon tungkol sa attempt nga ng China. So it's more of an explainer, Jessica, dito sa panalo ng Pilipinas at ano yung magiging implication nito in the future, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.